Hi guys, good afternoon everyone. And so for today's vlog guys, isi-share ko lang sa inyo kung ano nga ba yung advantage at ang disadvantage ng paggamit ng Bactrid sa ating mga alagang baboy or pig. Ano? So yun guys, syempre thank you so much ulit sa lahat ng mga Mahaltians na patuloy na sumusubaybay sa atin lahat ng subscribers natin. And syempre sa mga bagong nakapanood pa lang ng video na to, at bago lang na nakita itong channel ko, at kung ang hinahanap yung mga vlog is katulad nito about sa farming or sa mga livestock, ayan na hindi kayo nagkamali sa inyong napuntahan dito sa Malta Farming Vlogs. So sa mga bago dyan, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa channel natin. And guys, pakisupport na rin po yung Facebook page natin, Malta Farming Vlog. So pwede nyo po akong i-reach out doon kung may mga katanungan kayo, and gagawin ko yung best ko para ma-share sa inyo yung mga knowledge ko rin na natutunan ko rin, especially dito sa pag-aalaga ng baboy. So without further ado, intro mo tayo. Let's go! Kahit na marami kamalasan ang abuti kunin ang mobile phone, makinig ka lang ng music and shake it, shake it, shake, shake, shake it. Let's go! Yan guys, ano nga ba yung advantage ng paggamit nito? Itong Bactrid. Yan, tignan nyo. Yan. Diba? Ito ang ginagamit ko guys sa mga alaga kong baboy pag meron silang sakit. Unahin natin yung advantage ng paggamit ng Bactrid. So una, ano kasi ito antibacterial siya. Enrofloxacin, o enrofloxacin. Enrofloxacin, medyo nakakabulol talaga pag yung mga terms ng mga medical, yung mga gamot, ayan. So yun guys, ang advantage nito guys, pag gumamit kayo nito sa mga alaga nyong baboy, ayan, especially sa mga nagsusuka, nagtatae, so napakagandang gamitin nitong Bactrid. So proven ko na yon, katulad yung nakarang video ko sa inyo guys, nung nag-vlog ako. Ayan, naalala niyo yung shinare ko na nagsusuka yung isa kong biik ng kulay dilaw, pero hindi naman siya nagdudumi. So yung mga kasamahan niyang mga biik, mga kapatid niya, hindi naman nagdudumi or hindi rin nagsusuka. Isang biik lang, guys. So ang ginawa ko, guys, para ma-share ko na rin sa inyo, tinurukan ko na ng 0.2, So wala mang wala mang 1 ml, tinurukan ko siya kasi bata pa yung kasi nito, guys, 20 kilos na bigat ng isang baboy, dapat is 1 ml nito. Pero dahil yun, bagong panganak pa lang, ilang linggo pa lang yung mga biik, kaya binigyan ko siya ng Bactrid na 0.2 something, 2.5 lang nga yata. Basta konti lang talaga guys. Ayun, nung nagsusuka siya nung talagang mahina na siya. Ay, hindi pa naman totaling mahina. May lakas pa siya, pero andun mo na yung, nakikita mo na talaga yung unti-unti siyang nanghihina, Ang ginawa ko guys is binigyan ko siya ng ganito, tinurukan ko siya ng Bactrid, So 0.2 2.5 lang ata, something ganon. So twice ko siya naturukan nito hanggang sa makita ko na maging okay na siya. So una, tinurukan ko siya ng umaga, Then the second day, isa ulit sa umaga na naman. So 2 days ko lang siya tinurukan ito at agad siyang gumaling. Nawala yung pagsusuka niya. So, naging masigla siya, naging malakas siya. And aside dun guys, binigyan ko pa siya or pinainom ko pa yung biik na yon ng Apralite, para pampalakas sa biik. Pero ang ginawa ko nun guys, syempre, kahit na isa pa lang nagsusuka nun, or isa pa lang ang may sakit, is tinurukan ko na lahat ng niya, silang lahat na magkakasamang biik, silang magkakapatid. Kasi nga, prevention din yun guys sa paggamit nito. Prevention din para maiwasan natin yung pagkalat ng sakit ng mga alaga nating biik. Tandaan natin na yung mga biik talaga guys is napaka-sensitive talaga ng mga katawan nila. Madadali silang kapitan ng bakterya, kaya napaka-importante talaga guys na kumpleto tayo lagi sa mga gamot katulad nito, itong Bactrid. Tapos syempre, suporta rin ng mga vitamins, mga bakuna, so kailangan na kailangan ng mga biik natin yan. So yun guys, after 2 days, gumaling talaga siya, and until now, gumanda na yung katawan niya at malakas siya. And ayun nga, pumayat siya nung time na na talagang nagsusuka siya ng kulay dilaw. Ang cause kasi nun guys, nilamigan yung biik na yun dahil
isa siya sa nabasa ng tubig at nagbabad sa may tubig. Kaya nilamig siya. Kaya yun ang cause kung bakit nagsusuka ng kulay dilaw yung biik na yon. So yun ang tatandaan natin guys. Kaya dapat i-monitor natin yung baboy natin kung ano nga ba yung cause or pinagmulan ng pagsusuka nila or pagdudumi nila. So yun guys, kailangan agapan natin lagi. Pag nakita natin, napansin natin yung mga biik natin, no, na parang kakaiba na yung kinikilos nila, parang may sakit, kailangan agapan natin. So Bactrid lang guys ang ginagamit ko pagdating sa ganun. Tapos syempre, minsan naman nagpapainom din ako ng mga ng dahon ng bayabas para organic din. Ang dahon kasi ng bayabas guys, yung pinakuluan yung sabaw niya, ano yan, parang antibiotic din yan para sa mga baboy, ano. Tapos yun guys, ang disadvantage naman nito guys, kung may alaga kayong baboy, no, na may sakit din, tapos mahina na, hindi nyo siya naagapan, yun lang ang disadvantage niya guys. Dahil sobrang lakas nga itong gamot na to, itong Bactrid na to, na mamamatay na lang din yung alaga ninyong biik pag hindi nyo naagapan talaga. Pero yun nga lang, pag malakas pa rin siya, syempre naturukan siya, naagapan siya, napakabilis talagang umepekto ng Bactrid. So yun ang advantage niya guys. Ang disadvantage lang niya talaga, pag sobrang hina na talaga yung biik mo, is wala ka na talagang pag-asa na ma-revive kasi parang kung malakas kasing umepekto itong gamot na ito. So pag sobrang hina na rin yung biik mo, parang hindi na rin kakayanin ng katawan niya. Kaya yun ang na-experience ko guys sa mga naunang biik ko dati. Yan, meron ako biik na namatay din sa sobrang hina niya. Kaya tinurukan ko na ng Bactrid, wala, hindi niya talaga kinaya. So namatay pa rin. So yun ang napagtanto ko dito. At yun din kasi ang tinuro sa akin dito, no? Na pag sobrang hina talaga yung mga biik nyo, huwag nyo nang turukan nito. Hanggat maaari kung kakayanin niya sa organic, like yung dahon ng bayabas, yung pinakulo, pwede doon, unti-unti. No? Tapos pag medyo lumakas siya, saka nyo turukan nito. Ayun. So yun guys, yun ang ang na-experience ko dito sa Bactrid. As in, the best talaga itong Bactrid na to guys. Wala akong masabi. Napakabilis siya talagang umepekto at magpagaling sa mga alaga nating biik or baboy. Ano? Sa susunod naman na upload ko guys, i-share ko naman sa inyo yung experience ko rin sa vitamin ABE. Kasi itong share ko sa inyo ngayon is experience ko rin sa paggamit ko ng Bactrid. Ano? So ayun, and hopefully meron akong na-share na makakatulong sa inyo, no, kung ano yung mga dapat yung gamitin na mga gamot or vitamin para sa mga biik. So guys, I think hanggang dito na lang tong vlog ko na to. And sa mga bagong di pa nakakapag-subscribe, ayan, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa channel natin. And guys, follow nyo rin po yung Facebook page ng Mahalta Farming Vlogs. Ano guys, so thank you so much and see you on my next vlog. Bye!